mapagpalang hapon po sa ating lahat. So, ako po si Sis Ron at ako po ay maghahayag po ng salita ng Diyos sa bawat isa pong nandito. So, hindi po ako manghihingi sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, no? Lalong-lalo na po ng pera. Hindi po ako mag-aabot ng sobre or anything po na galing sa inyo or kukuha ko ng anything galing po sa inyo. So, ako po ito tumayo dito para po magpahayag purely ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Kasi po, merong nakasulat sa Biblia. Sabi po ng Panginoong Hesukristo sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesukristo na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa pamamagitan ng pampisikal na pagkain, katulad ng kanin, ng ulam, o ng mga snack na kinakain natin. Hindi lang tayo nabubuhay dahil doon. Alam niyo po, meron po tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. Ngayon, ang pagkain ng ating mga espiritu, ng ating mga kaluluwa ay ang salita ng Diyos. So kung ang ating mga pisikal na pangangatawan ay pinapakain natin ito ng pagkain pampisikal para maging healthy, para lumakas, hindi magiging sakitin, ganun din po dapat ang ating mga kaluluwa at espiritu. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit nawawala ng pag-asa ang isang tao kahit napakayaman naman ng tao na yon, or kaya hindi naman nagkukulang sa pangangailangan, pero bakit meron pa rin mga tao ang nawawala ng pag-asa? Alam niyo po ba na merong nakasulat sa Job chapter 8 verse 13? Sabi po sa banal na kasulatan na kapag nilimot ng tao ang Diyos, nawawalan siya ng pag-asa. Dahil ang pag-asa po ay galing sa Panginoon. Kaya pag inalis na ng tao ang Diyos sa kanyang buhay, o kaya kinalimutan na ng isang tao ang Diyos sa kanyang buhay, nawawalan siya ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, we need Jesus. Kailangan natin si Kristo sa buhay na ito. Bakit natin siya kailangan? Kasi meron din po nakasulat sa banal na kasulatan sa Juan Kapitulo 15 versikulo 5. Sabi po doon ng Panginoong Hesukristo, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Alam niyo po, yung buhay natin galing sa Diyos, yung lakas natin galing yan sa Diyos, yung mga hininga natin galing sa Diyos. Kaya tayo nakakapagtrabaho dahil sa lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang pag-asa galing sa Diyos. Kaya nga, wag nating aalisin ang Diyos sa buhay natin, dahil ang lahat ng ating kailangan ay nasa Panginoon. Alam niyo po kung bakit nahihiwalay ang tao sa Diyos? Kasi meron pong nakasulat sa Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi po doon, kaya napapalayo ang Diyos, ang tao sa Diyos ay dahil sa kasalanan. Kaya hindi makita ng mga tao ang Diyos dahil merong humahadlang, yun ay ang kasalanan. Yan yung nagiging obstacle, yan yung nagiging hindrance, nagiging balakid. Kaya hindi marinig ng Diyos ang panalangin ng mga tao. Ngayon, para maalis yung balakid na yan, para matanggal yung obstacle na yan, para makita natin ang pagkilos ng Diyos, meron tayong dapat gawin. Ang dapat natin gawin ayon po sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipapahayag ng inyong mga labi na kayo ay nagkasala sa Diyos, ang Diyos ay tapat at matuwid at patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa mga ito. Mga kapatid, mga kaibigan, kung nais niyo po na mapakinggan ng Diyos sa inyong mga panalangin, makita ninyo ang kanyang mga himala na ginagawa, kailangan nating magbalik loob sa Panginoon. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, yung buhay natin sa mundong ito, temporary lang. Tandaan po natin yan. Lahat ng bagay, lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata,
yung mga buhay natin, temporary lang ito. Panandalian lang tayong mananatili sa mundong ito. Darating ang panahon na tayo ay lilisan sa mundong ito. Ang kamatayan ay hindi po maiiwasan ng sino mang tao. Meron pong nakasulat sa Hebreo chapter 9 verse 27. Sabi doon, for it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Itinakda na minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Lahat tayo dito ay nakatakda pong mamatay. Ngayon, meron pong buhay sa kabilang buhay. Meron pong buhay na walang hanggan sa langit, at meron pong kapahabakang walang hanggan sa impyerno. Saan natin gagamitin ang ating mga buhay? Ngayon po, meron pa akong iilang tanong sa inyo. Pag ngayon po ba sa araw na to, kukunin tayo ng Diyos, kukunin ka ng Panginoon, saan ka kaya mapupunta? Alam nyo, napakahalaga na dapat natin paghandaan ang araw ng ating mga kamatayan, kasi meron po nakasulat sa mga ngaral or sa Ecclesiastes chapter 7 verse 4. Sabi po doon, ang isang taong mangmang ay walang ibang iniisip kundi puro kasiyahan, subalit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Alam nyo, kailangan nating paghandaan ang ating kamatayan. Yan yung future na dapat nating paghandaan, dahil tayo darating ang time, ang oras at panahon na tayo po ay mamamatay at haharap sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, kung nais nating makapiling ang Diyos sa kabilang buhay, kung gusto nating magkaroon ng parte sa kaharian ng Diyos sa langit, kailangan nating tanggapin si Kristo sa buhay natin. Kailangan nating sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, magbalik loob tayo sa Diyos, at ipaggamit natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Hanggat may oras pa, hanggat may panahon pa, hanggat may pagkakataon pa, hanggat buhay pa tayo at malakas pa tayo. Di po natin alam kung mamaya bukas buhay pa tayo. Wala pong nakakaalam sa atin dito. Kaya ngayon pa lamang po na narinig nyo ang salita ng Diyos. Sabi sa Bible, ang puso ninyo'y huwag nang patigasin. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. Kasi yung bukas na inaasahan natin, what if, kung yun ay huli na. Yung bukas na inaasahan natin, what if, wala na pala, hindi na pala natin maabutan. So kaya, use your time wisely. Gamitin natin yung oras natin ng mabuti at tama. Ganon din yung mga buhay natin. Gamitin natin ito ng tama. Paano natin ito magagamit ng tama? Maglingkod ka sa Panginoon. Kasi ang isang buhay na hindi nakakonekta sa Diyos ay isang buhay na walang kabuluhan. So, since nandito na lang din po ako sa harap ninyo, nais ko na lang pong mag-testify, mag-testimony, or i-share yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko noong wala pa ako sa Kanya. Yan. Yan. So dati, nung wala pa po ako sa Panginoon, mga kapatid, magulo po ang buhay ko. Talagang masasabi kong buhay na walang kabuluhan, walang direksyon, walang kapayapaan. Dati po, di ako marunong magbisyo, yung mga sugal, sigarilyo, alak, di pa ako marunong noon. Pero noong tumalikod ako sa Panginoon, hindi ko kinilala ang Diyos sa buhay ko. Natuto ako mag-inom, natuto ako manigarilyo, natuto ako magdroga, tapos nagkaroon ako ng mga kaibigan, ng mga wala din sa Panginoon, yung mga buhay ng pariwara din. Hanggang sa dumating sa point na na-depress ako, tapos yung puso ko puro hinanakit, puro sama ng loob, puro paghihiganti, wala akong kapayapaan. Yan yung laman ng puso ko nung wala ako sa Panginoon. Tapos nakipaglipin ako ng 2 beses kasi akala ko
po sa bus, sa aeroplano. Tapos meron din po kami tinuturuan ngayon ng mga police ministry or mga sa kapatira po natin mga nasa PNP. So yun po ay dahil po sa grasya ng Diyos. Noong nag-decide akong bumalik sa Panginoon, doon nagiging maayos ang takbo ng buhay ko. Doon nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. So kung gusto niyo po na maranasan yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, ang kailangan niyo pong gawin is magdesisyon. Magbalik loob kayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay magaling mag-ayos ng mga sirang buhay. So God bless po sa ating lahat. So bago po ako umupo at bumalik sa ating upuan, nais ko po mag-iwan na isang maikling panalangin para po sa ating biyahe at para po sa ating lahat. Yan. Manalangin po tayo. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa regalo ng buhay, sa kalakasan, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isang naririto, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang naririto sa bus na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ilayo mo kami sa anumang uri ng disgrasya at kapahamakan. Ilayo mo kami sa anumang uri ng sakit at karamdaman, Panginoon. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang buhay